Maaari bang makinom? Narinig mo ako? Ganun ka kauhaw, ah. Ano? Isa kang Hudyo. Humihingi ng tubig sa isang Samaritana. At isang babae. Pasensya na. Dapat sinabi ko pakiusap. Alam mo, hindi ligtas na mag-isa ka dito. Ikaw din. Bakit nag-iisa ka lang? Bakit tanghali ka na pumunta? Di ba mas gustong pumunta ng mga babae sa umaga kapag malamig? Oo, pero ayaw nilang makita na kasama ko kaya tanghali ako pumupunta. Habang mainit, tulad ng pinaalala mo sa akin. Bakit ayaw nilang makitang kasama ka? Mahabang istorya. Gusto ko pa rin sanang humingi ng tubig, kung maaari sana. Kakaiba talagang nagagawa ng tuyong lalamunan. Hindi ba ako marumi para sa'yo? Hindi ka ba madudungisan dahil dito? Baka ibang kalahi ko sabihin yan sa inyong mga babae, pero ako hindi. Talaga? Anong sasabihin mo? Sasabihin ko kung alam mo kung sino ako, ikaw ang hihingi sa akin ng tubig. Talaga, Tubig na nagbibigay buhay. bibigyan. Pero wala ka namang pansalok at malalim ang balong ito. Isa pa, bakit kailangan mo pa ako kung may tubig na nagbibigay buhay ka na? Mahabang kwento. Mas mainam ba ang tubig ng Hudyo kaysa sa Samaritano? Hindi yan ang sinabi ko. Higit ka pa sa ninuno naming si Jacob na nagpamana ng balong ito? Mas mainam ang tubig mo kaysa sa kanya? Kilala ko si Jacob. Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, di na muling mauuhaw kailanman. Napakaganda naman nun. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging isang batis sa loob niya. Magbibigay ng buhay na walang Totoo? hanggan. Oo, totoo. Patunayan mo. Una, tawagin mo ang asawa mo at bumalik ka. Ipapakita ko sa inyo. Wala akong asawa. Tama ka. 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Alam ko na. Isa kang propeta. Nandito ka para sermonan ako. Hindi. Alam mo kaya gusto kong pumupunta rito ng mag-isa? Kasi iniiwasan kong mahatulan ako. Hindi ako nandito para hatulan Marami ka. akong nagawang mga pagkakamali. Pero ang mga lalaking katulad mo ang dahilan kaya imposible para sa akin ang makapagbago. Paano? Dito sa bundok sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sabi niyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinasabi nila yun dahil nandun ng templo. Oo, kung saan bawal kaming pumunta. Nandito ako para wasakin ang mga harang na yon. Darating ang panahon na sasambahin niyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o maging sa Jerusalem. Pero, saan ako pupunta kapag kailangan ko ang Diyos? Wala pa akong natanggap na kahit na ano sa Diyos pero hindi ko siya mapasalamatan kung meron man. Kahit saan. Ang Diyos ay Espiritu. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Puso at isipan, ganun, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Hindi na mahalaga kung taga saan ka o kung anong nagawa mo. Naniniwala ka ba sa akin? Nalalaman kong darating ang Mesiyas. Pagdating niya siya ang magpapahayag at aayos sa lahat ng bagay, pati ako. Wala akong tiwala kahit kanino. Mali ka nang sabihin mong wala ka pang natatanggap mula sa Diyos. Ang Mesiyas na tinutukoy mo, ako siya. Ang una mong asawa ay si Ramin. Ikaw ay isang malinis na babae na masayang ikakasal. Ano? Pero hindi siya mabuting asawa. Sinasaktan ka niya. Nawalan ka ng tiwala sa kasal, pati na sa pananampalataya mo. Tama na. Pangalawa si Farzad. Nung gabing kinasal kayo, amoy kahil ang balat niya.
At hanggang ngayon, tuwing mapapadaan ka sa mga kahel sa palengke, nakukonsensya ka sa pag-iwan sa kanya. Dahil siya ang nag-iisang totoong makajos na lalaking nakasama mo. Pakiramdam mo di ka karapat-dapat. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ko pa pinapahayag sa publiko na ako ang Mesiyas. Ikaw ang una. Makakabuti kung maniniwala ka. Mali ang pinili mong tao. Pumunta ako sa Samaria para lang makita ka. Tingin mo isa lang tong aksidente? Nandito ako ng tanghaling tapat? Ayaw sa akin ng mga tao. Alam ko. Pero hindi ng Mesiyas. At alam mo ang mga bagay na ito. Dahil ikaw ang Kristo. Sasabihin ko sa lahat ng tao. Inaasahan ko yan. Espiritu at katotohanan. Espiritu at katotohanan. Hindi lang basta sa mga bundok o sa mga templo. Sa susunod, sa puso na lang. Pinapangako mo. Pinapangako ko. Sinabi ng taong ito ang lahat ng ginawa ko. Oh, siya nga ang Kristo! Teka, sandali! Ang tubig mo! Nakalimutan mo ang... Halika kayo! Tingnan niyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko! Guro, may pagkain na. Anong gusto mo? May pagkain akong hindi nyo nalalaman. Sinong nagdala sa'yo? Sandali lang. Sinabi mo sa kanya? Mhm. At pwede niyang sabihin sa iba? Anong pagkain? Ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin. Tapusin ang pinapagawa niya. Sinabi mo kung sino ka? Mhm. Ang ibig sabihin, Mananatili tayo dito ng ilang araw. Mahaba na ang panahon ng pagtatanim, pero ang bukid ay handa ng anihin. oras na ba? Tayo na. Ayos! Throw me like a stone in the water, watch the mud rise up. Dress me like a lamb for the slaughter, pour me in your cup. Should've known we'd bring trouble, trouble gonna find you here. Trouble. 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 Mabuhay Chosen Ones! This is Jolaine. Na-enjoy niyo ba ang The Chosen in Tagalog? If yes, at gusto niyo pang manood, no problem. Follow these simple steps. Una, i-download ang The Chosen app sa Play Store or App Store, then pili lang kayo ng episode. Tapos, i-click ang settings sa lower right ng screen, tap audio track, scroll down at piliin ang Tagalog. And last, i-click niyo yung subtitles at piliin din ang Tagalog. The best part? Libre lahat yan! And some extra good news, may Cebuano dubbing and subtitles na rin. Kaya don't miss an episode. Watch now on the Chosen app. See you there, Chosen Ones!